Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Para sa Hubson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Pilipinas ang oras, alas 3:04 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti, kasama si Kisses Hubson. DZRH Balita Pronti.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! NBI Senior Agent Kalilong sumalang sa cross-examination sa impeachment court. Giniit na hindi AI-generated ang video threat ni VP Sara Duterte. Balitang Promdi! Senador Marcoleta na nanatiling nakakonfine sa ospital na diagnose na may mild pneumonia. Balitang Promdi! Super Typhoon Inday, bahagyang humina, 10 lugar sa bansa nasa ilalim ng signal number 1. Balitang Promdi! BIR, ibinalik na ang pagpapataw ng excise tax sa kerosene at LPG. Balitang Promdi! Bilang ng walang trabaho, noong Mayo 2026, nadagdagan pa ayon sa PSA. Balitang Promdi! Angat Dam sumadsad sa pinakamababang antas sa nakalipas na 16 na taon. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Sumalang sa ikatlong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Sa cross-examination, binigyan diin ni Kalilong na hindi gawa ng artificial intelligence o AI generated ang video ni Vice President Sara Duterte na ipinakita sa impeachment trial. Tinanong ni Senator George Raffy Tulfo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong kung paano niyang napatunayang totoo ang video ng virtual press conference ni Duterte noong Nobyembre ng taong 2024. Ayon kay Kalilong, sumailalim siya sa pagsasanay sa cybercrime investigation at batay sa kanyang karanasan, hindi umano ito AI-generated dahil mahabang 2 oras ang naturang video. Balitang Promdi! Dinepensahan naman ng House Prosecution ang paggamit nito ng certified na affidavit ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation o certified copy ng affidavit ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation na nagpapatunay na hindi AI-generated ang video threat ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution spokesperson Jay Tolosa Jr., maaaring tanggapin bilang ebidensya ang photocopy sa ilalim ng umiiral na Rules of Evidence basta't napatunayan ang authenticity nito. Ginawa ni Tolosa ang pahayag ng questioning ng kampo ni Duterte ang affidavit of authenticity ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na naka-photocopy sa halip na ipresenta ang original electronic evidence. Kabilang sa mga iniharap din ng ebidensya sa kopya o sa impeachment court ang kopya po ng affidavit ni Kalilong at ang printed screenshot ng kahilingan ng NBI na mapreserba ang video ng unang na live stream sa Facebook. Balitang Promdi! Alas 3:10 ng umaga. Oy, dun sa mga namiloso po ho, at nagprint ng mga pera o photocopy ng pera. Merong 500, may 1,000 dahil daw sa pwede na pala itong magamit bilang original. At ito daw pala itinatanggap yung mga photocopies at ginagamit at may tuturing na bilang totoo. May babalaho ang ahensya ng pamahalaan sa paggamit nyo po o pagkopya po ng mga pera na ipinost pa sa social media. Balitang Promdi! Alas 3:11 ng umaga, balita muna tayo mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy.
Top 1 Municipal Most Wanted Person sa Posorubio, Pangasinan na arestado. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Matagumpay na naaresto ng PNP ang top 1 Municipal Most Wanted Person sa bayan ng Posorubio, kamakalawa ng tanghali sa barangay Talugtog ng nabanggit na bayan. Batay sa ulat ni Posorubio Chief of Police Major Napoleon Election Jr., ang suspek ay isang 18 anyos na babae at joint operation ng kanilang tropa ang humuli rito, katuwang ang Regional Intelligence Unit ng PRO1, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO at Highway Patrol Group ng Pangasinan. Ito'y sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng korte sa kasong karnaping with recommended bail bond na 300,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang akusado'y pansamantalang nakapiit sa Posorubio Police Station at pag lumabas ang commitment order ng hukuman ay ililipat na siya sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristar de Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang kay Danny Kumilang. Balitang Prompty. Iginiit naman ng House Prosecution Team na maituturing ng betrayal of public trust ang naging pahayag ni VP Sara Duterte na nakipagkasundo siya sa isang hitman para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, lumakas ang kawalan ng tiwala ng publiko kay VP Sara sa ginawa nitong pagbabanta sa Pangulo. Idiniin ni Congressman Adyong na taliwas ito sa inaasahan sa kanya ng taong bayan na dapat ay isinaalang-alang at nirerespeto ng pangalawang Pangulo ang batas. Giit ni Adyong, bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, dapat ay inire-report nito sa mga otoridad ang naturang assassin o hard killer kaysa sa kausapin niya at makipagkasundo pa dito. Balitang Prompty. Iginiit naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya na nagpapatunay na kumuha siya ng isang assassin upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa closing argument sa ikatlong araw ng impeachment trial laban kay VP Sara, sinabi ni Defense Counsel Mark Vinluan na mismo ang prosekusyon ang umami na ang video threat noong November 2024 ay hindi nagpapatunay na mayroon talaga siyang inupahang hitman. Ayon kay Vinluan, kahit pa ituring na grave threats ang naging pahayag ng Vice Presidente, hindi ito otomatikong maituturing na impeachable offense dahil ang ganitong mga kaso ay saklaw ng revised penal code at dinidinig sa mga regular na hukuman. Nanindigan naman ng prosekusyon na ang pahayag ni VP Sara ay nagpapakita ng kanyang totoong intensyon at hindi ito angkop sa asal ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Balitang Prompty. Samantala, inanunsyo naman ng prosecution bago matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kahapon, ang mga testigong ipipresenta nila sa ikalawang linggo ng trial sa next week. Ayon kay Attorney Armando Vergil Ligutan, sa Lunes isasalang nila sa National Bureau of Investigation isasalang nila sa impeachment court si National Bureau of Investigation BARM Director Attorney Jeremy Lotok. Habang sa Martes naman ay si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Iniutos na ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagpapalabas ng subpoena para padaluhin si Lopez. Samantala, haharap naman si Captain Belinda Bello ng House Legislative Security Bureau Executive Director sa Miyerkules, July 15. Balitang Prompty. Alas 3:15 ng umaga. Puntahan muna natin mga balita naman mula sa Central Luzon. Random drug test sa mga police commissioned officers. Isinagawa daw po ng Police Regional Office 3. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumila.
Nagsagawang Police Regional Office 3 Pro 3 sa pamumuno ni Police Brigade General Jess Mendez ng random drug testing sa mga Police Commission Officer PICOS nitong Hulyo 8, 2026 sa Patrol Hall ng Multipurpose Building Camp Captain Julian Olivas sa lungsod ng San Fernando, Pampanga kahapon. Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagpapatupad ng internal cleansing program ng Philippine National Police PNP upang matiyak na nananatiling malinis sa illegal na droga, disiplinado at profesional ang hanay ng kapulisan. Ayon kay Police Brigade General Mendez, mahalagang mapanatili ang isang police force na malaya sa ipinagbabawal na gamot upang mapangalaga ng integridad ng organisasyon at higit na mapatatag ang tiwala ng publiko sa serbisyo ng PNP. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Grumpy. Maraming salamat, Danny. Standby lang kay Jocelyn Maque. Itinakda na ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosekusyon na isubpina ang tax records at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Manasseh Carpio, pati na ang 22 negosyo. Inatasan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang magkabilang panig na magsumiti ng kanilang memorandum tungkol sa kahilingan habang bibigyan din sila ng tig 10 minuto bawat panig upang ilahad ang kanilang mga argumento. Nakatakda rin sa Lunes ang hiwalay na oral argument sa panibagong hiling ng prosekusyon. Naatasan si Anti-Money Laundering Council Chairman at Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. na ilabas ang hinihiling ng mga bank records. Bahagi ang kahilingan na ito ng patuloy na pagtalakay ng impeachment court sa mga ebidensyang naisiharap ng prosekusyon laban sa Vice Presidente. Balitang Grumpy. Alas 3:18 na po ng umaga, dumalo naman sa ika-18 araw ng Bigaan at 65th Patronal Fiesta sa Surigao del Sur si Vice President Sara Duterte sa ikatlong araw ng impeachment trial laban sa kanya. Sa mga larawan na nakapost sa official Facebook ni VP Sara, makikita na nagsasalita ito sa harap ng mga residente kasabay ng selebrasyon at nakibahagi rin sa tree planting activity. Una rito sinabi ni Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team, hindi dadalo ang pangalawang pangulo sa trial dahil mayroon itong prior engagement. Balitang Grumpy. Samantala, balita naman tayo mula sa Western Visayas. 5 bangkay ng sangkot sa iligal na pangingisda sa Concepcion, Iloilo, nasabat ng Provincial Bantay Dagat Task Force. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Nasabat ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company Provincial Bantay Dagat Task Force sa suporta ng Regional Intelligence Unit 6 ang 5 bangkang sangkot sa hiniinalang illegal na troll fishing sa karagatan ng Sitio Baliguan, Barangay Malangabang, Concepcion, Iloilo. Naaresto ang 5 kapitan ng FB Sherian, FB Vibe, FB Nitoy, FB Riley 2 at FB Natnat na pawang residente ng Victoria City, Negros Occidental. Batay sa paunang investigasyon, nadatna ng operating team ang mga nasabing bangka na umano'y nagsasagawa ng troll fishing sa loob ng municipal water ng Concepcion habang nagsasagawa ng seaborne patrol. Nakumpiska ang 5 bangkang pangisda at iba't ibang kagamitang pangisda na tinatayang nagkakalaga ng 4 million pesos, gayon din at 3 banyera ng iba't ibang uri ng isda na tinatayang nagkakalaga ng 7,000 pesos. Ang mga inarestong kapitan ng bangka ay nasa kustodiya na ng Concepcion Municipal Police Station at nahaharap sa kaso habang ang mga nakumpiskang kagamitan ay nasa pangangalaga ng Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force para sa wastong disposisyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Grumpy. Thank you, Jocelyn Maque. Standby lang, Jimmy Angay-Angay.
Na-diagnose na mayroong mild pneumonia, hypertension at degenerative disc disease si Senador Rodante Marcoleta. Batay sa chest x-ray ni Marcoleta sa PNP General Hospital, nakitaan siya ng pulmonya at paglaki ng puso na iniuugnay naman sa kanyang alta presyon, habang umabot din sa 160/90 ang kanyang blood pressure. Kailangan din niya na sumailalim sa serye ng rehabilitation therapy para sa kanyang degenerative disc disease. Bunsod nito, nananatili pa rin na nakakonfine sa PNP General Hospital ang senador at hinihintay pa nila ang clearance ng health service bago siya ilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas. Magugunitang dinala sa ospital si Marcoleta matapos na makaranas ng paninikip ng dibdib at mataas na blood pressure. Kasunod po ng kanyang pagsuko, makaraang maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder. Balitang Prompty. Naibalik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest kay Senador Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Ito po ang kinumpirma ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. habang ang mambabatas ay nakakonfine pa rin sa General Hospital o PNP General Hospital sa Camp Crame. Kasabay nito'y napag-alaman mula kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco na nag-issue na din ng commitment order ang anti-graft court para ipiit si Marcoleta sa Quezon City Jail sa Payatas City o sa Payatas, Quezon City. Gayunman, wala pang katiyakan kung kailan nililipat ang senador sa jail facility hanggat walang clearance mula sa PNP General Hospital na siya ay fit to travel na. Ang warrant of arrest ay isinilbi kay Marcoleta kamakalawa matapos sumuko sa Sandigan Bayan. Nagugat ang kasong plunder dahil sa kabiguan ng senador na ideklara ang kanyang tinanggap na campaign donation na nagkakahalaga ng 75 million pesos noong nakalipas na 2025 elections. Balitang Prompty. Balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. Ang Department of Health nagdeklara daw po ng chikungunya outbreak sa Barangay Mabini, Basi at sa Barangay Nguso, Gandara sa Samar. Yung chikungunya, kung hindi ho ako nagkakamali, sa lamok din ho ito Parang dengue, pero ibang klase naman ang atake. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Nagdeklara ng chikungunya outbreak ang Department of Health Eastern Visayas sa dalawang barangay sa lalawigan ng Samar. Ayon kay DOH Dinky Program Coordinator Leonido Olobia, mabot sa 130 kaso na itala sa barangay Mabini, Basay, Samar, habang 48 kaso naman ay itala sa barangay Nguso, Gandara. Karamihan sa mga napiktuhan ng mga bata at matatanda. Kabilang sa mga sintomas ang chikungunya, mataas sa lagnat, pananakit ng ulo at matinik pananakit ng mga kasukasuan na maaaring tumagal ng ilang linggo. Bilang tugon, nagsagawa na ang mga otoridad ng flagging operations at iba pang mosquito control measures upang mapigilan pagkalat ng sakit. Patuloy rin ang koordinasyon ng DOH sa mga lokal na pamahalaan sa Basay, Samar at Gandara sa pagtugon sa outbreak. Paalala ng DOH ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa chikungunya ay pagkontrol sa mga lamok, tulad ng paglilinis ng paligid, pag-alis ng mga naiipong tubig at paggamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok. Bagamat hindi kasing delikado ng digi, malaga pa rin patingin sa agad sa doktor kapag nakaranas ng mga sintomas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Pilipinas, ang oras alas 3:24 na ng umaga. Standby lang kay Jane. Nanumpa na si dating Interior Secretary Benhur Abalos bilang Cabinet Secretary matapos siyang italaga sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magiging pangunahing tungkulin ni Abalos ang magbigay ng relevant at strategic advice sa Pangulo kaugnay ng mga usaping pangbansa. Kabilang dito ang local at international issues na nakaapekto sa sitwasyon ng politika sa Pilipinas.
Magsisilbi rin siya bilang tagapag-ugnay ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan, local government units, political organizations at iba pang sektor. Si Abalos ay nagsilbing DILG Secretary mula 2022 hanggang 2024 hanggang sa nagbitiw ito sa pwesto matapos na tumakbong senador ngunit hindi pinalad na manalo noong 2025 elections. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, bahagyang humina ang Super Typhoon Inday habang nasa ibabaw ng Philippine Sea. Sa huling buletin ng Pag-asa, namataan ang sentro ng super bagyo sa layong 1,035 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na umaabot naman sa 230 kilometro bawat oras. Patuloy na kumikilos ang Super Inday sa bilis na 20 kilometro bawat oras sa Pakanluran, Hilagang Kanluran. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at ang northern at central portion ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, mapapanatili ng Super Typhoon Inday ang lakas nito hanggang ngayong umaga habang posibleng humina ito at bumaba sa kategoryang typhoon sa bandang gabi o Biyernes ng umaga. Lalabas ito sa bansa sa Sabado patungo sa southern islands ng Japan o sa hilagang karagatan ng Taiwan saka maglalandfall ang Super Typhoon Inday sa eastern coast ng mainland China sa araw ng Linggo. Balitang Prompty. Kaugnay pa rin po ng binabantayang bagyo ng Pag-asa. Nakataas ang Blue Alert o Heightened Monitoring ng National at Regional Units ng Office of the Civil Defense, partikular sa extreme northern Luzon, kaugnay ng posibleng epekto nga ng Super Typhoon Inday. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, naka-Blue Alert ang kanilang OCD units sa Region 1 sa Ilocos, Region 2 sa Cagayan at maging dito po sa National Capital Region. Sinabi ni Castillo na maaga silang nagtaas ng alerto mula pa noong Lunes, July 6 para matiyak ang magkakatulad na paghahanda sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Councils. Kabilang sa mga maaga pong naghahanda ay yung pagtatakda ng evacuation centers, maging ang prepositioning at stockpiling ng mga pagkain at non-food items na kanila pong magagamit sa anumang emergency. Ayon pa kay Castillo, naglabas na rin ng direktiba ang Department of Interior and local government sa lahat ng local government units para sa preemptive evacuations. Balitang Prompty. Naka-alerto rin ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police sa posibleng epekto ng Super Bagyong Inday sa alinmang lugar sa Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa Regional DRRMCs at sa local governments para sa nagkakaisang responde. Tiniyak din ni Padilla na naka-standby ang lahat ng air, land and naval assets ng AFP para sa agarang rescue, relief, transport, evacuation at iba pang disaster response operations. Naglabas na rin niya ng kaukulang direktiba sa lahat ng mga AFP unit para sa kahandaan ng rapid mobilization at mas epektibong koordinasyon. Sa panig ng Philippine National Police, pinagana na rin ang kanilang National Disaster Preparedness Measures. May direktiba sa lahat ng Police Regional Office at sa field units. Ito po'y naglalayo na mapalakas ang kanilang operational readiness at mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at otoridad para matiyak ang seguridad ng mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Bukod dito'y nakatutok din ang koordinasyon ng PNP sa OCD, LGU, sa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pang partner agencies. Balitang Prompty.
Maging ang Department of Health ay nagdeklara na rin po ng Code White Alert. Yan ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Sa ilalim ng alert status, 24 oras na magmamatiyag ang Operation Center ng DOH upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga maaaring maapektuhang komunidad. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC, mga lokal na pamahalaan at mga regional disaster response units. Ayon sa DOH, nakahanda rin ito sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at agarang magpadala ng tulong sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Sa ngayon po ay nasa 10 lugar ang nasa ilalim ng signal number 1 dahil sa Super Typhoon Inday. Balitang Prompty. Naka-heightened alert din ang Philippine Coast Guard sa NCR, Northern Luzon, Southern Tagalog, Bicol Region at Southwestern Mindanao. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa ating bansa. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, inatasan na nila ang lahat na tiyakin na ligtas ang mga residente sa mga coastal areas. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang probinsya. Sa tala ng Pag-asa, inaasahan pong lalabas ng bansa ang Super Typhoon Inday sa araw pa ng Sabado. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:32. Puntahan na natin ang Northern Samar. Lokal na pamahalaan ng Katarman patuloy din daw po na pinaghahandaan ang pagtama at epekto ng Super El Nino naman ang kanilang binabantayan at pinaghahandaan. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Pinaghahandaan na ng Katarman ang posibleng epekto ng pagtama ng Super El Nino sa ginanap na second quarter meeting ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council na pinamumunuan ni Katarman Mayor Dayan Rosales na pag-usapan ng mga hakbang at mga paghahanda sa pagtama ng El Nino kung saan inaasahan na mararanasan ang dry spill sa lalawigan. Ayon sa Katarman Information Office, sa ginanap na meeting, tinalakay ang naging pahayag ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng maranasan na sobrang init ng panahon at posibleng magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig, pagtaas ng heat index sa mga delikado na level, pagkasira ng mga pananim at posibleng pagtaas ng insidente ng grass fire at maging sa mga kagubatan. Pagtaas ng kaso ng sakit sanhi ng sobrang init, mas mataas na pangangailangan ng supply ng kuryente. At bilang paghahanda, muling pina-activate ang Katarman Municipal El Nino Task Force. Sa nasabing meeting, prinisinta ang situation reports ng Municipal Agriculture Office, Municipal Health Office, Katarman Water District, Bureau of Fire Protection Office. Ito ang magiging basihan ng Local Government Unit Katarman para sa gagawing mga hakbang. Inatasan ni Katarman Mayor Rosales na gawin ang lahat na makakaya upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Hinikayat ang mga residente na paghandaan ang nasabing El Nino para sa kanilang pamilya. At sa nasabing meeting, inaprubahan ng MDRMC ang resolution o guidelines sa suspension ng klase sa panahon ng kalamidad at emergency batay sa pinakabagong guidelines na ipinapatupad ngayon ng Department of Education. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Kaugnay pa rin ng Super El Nino. Bumagsak po ang level ng tubig sa Angat Dam sa 157.7 o 07 meters. Na siya pong pinakamababang naitala sa loob ng halos 16 na taon. Mas mababa yan sa normal na high water level na 212 meters at minimum operating level na 180 meters. Huling naitala sa 157.57 meters ang pinakamababang level ng tubig noong July ng taong 2010. Ayon sa Pag-asa, posibleng makarecover ang dam sa ikalawa o ikatlong linggo pa ng buwan na ito dahil sa ulang ibabagsak naman ng habagat. Nasa 90% ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam.
Balitang Promvi. Sa iba pa nating mga balita, muling ipinataw ng pamahalaan ng excise tax para po sa mga kerosene at liquefied petroleum gas o LPG matapos na bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, otomatikong naibalik ang buwis sa ilalim ng National Internal Revenue Code. Ito po'y matapos na sertipikahan ng Department of Energy na bumaba sa 79.45 o $79.45 ang kada bariles ng average na presyo ng Dubai crude noong Hunyo o mas mababa po sa $80 kada bariles na itinakdang threshold sa ilalim ng Executive Order number 114. Matatanda ang pansamantalang sinuspende po ng gobyerno ang excise tax sa kerosene at LPG noong Abril bilang hakbang upang maibsa ng epekto ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Bagamat nabawasan ng koleksyon ng Bureau of Customs sa loob ng 3 buwang suspensyon, nakatulong naman ito upang mapagaan ang gastusin ng mga mamimili sa gitna po ng mataas na halaga ng mga bilihin. Kaya ho siguro kahit na yung ating kerosene ay bumaba, hindi gaano ho mararamdaman ang pagbaba na yan. Nung huling bumili ako ng LPG, nito lamang nakalipas na kailan nga ba? Noong Lunes. Sa bagay, medyo bumaba naman kumpara po dati. 1,300. Ay, tama ba? Hindi. 1,200 plus, 216 to be exact. 1,216 ang aking bili sa LPG. Pero kahit papaano po ay mas mababa yan na doon sa huling bili ko na nasa 1,500 plus. Alas 3:37 na po ng umaga. Balikan natin ang mga balita mula sa probinsya at puntahan din natin ang report ni Tina Nolasco. Paghahanda daw po sa Super Typhoon Inday, pinaigting pa nga ng PCG. Ang rescue team po at mga kagamitan ay nakahanda na. Ibalita mo yan, go ahead, RH9, Tina Nolasco. Pinaigting ng iba't ibang distrito, estasyon at substation ng Philippine Coast Guard o PCG sa iba't ibang panig ng bansa ang paghahanda nito sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Nakaalerto na rin ang mga response team, nakahanda ang mga tauhan at kagamitan at tuloy-tuloy ang pagpapatrolya at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin nitong matiyak ang mabilis na search and rescue operation, agarang pagtugon sa mga emergency at kaligtasan ng mga komunidad at mga bumabiyahe sa karagatan. Partikular nang nakahanda ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Southern Tagalog upang agarang tumugon sa mga posibleng epekto ng bagyo sa Katagalugan. Naka-full alert ang mga ito habang nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operation. Patuloy na nanawagan ang Coast Guard District Southern Tagalog sa publiko na manatiling mapagmatyag at regular na sumabaybay sa mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon. Pinapayuhan din ang mga mangingisda na pansamantalang umiwas sa pagpapalaot upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Thank you, Tina Nolasco. Thank you sa ating mga provincial reporters. Muling ipinataw nga po ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG. Kaya doon sa ating mga kababayan, wag ko kayo magtataka. Kung halimbawang meron na ulit na pinapataw na excise tax doon sa kerosene at LPG dahil yan po ay lifted na yung pansamantalang pagsuspinde sa excise tax. Sa iba pa nating mga balita, bahagya naman na dumami ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang trabaho noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala sila ng 4.8% na unemployment rate sa nabanggit na buwan o katumbas ng 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho.
Mas mataas ito kumpara sa 4.7 na naitala noong Abril o katumbas ng 2.41 milyong Pilipino. Gayon din ang 3.9% na unemployment rate noong May 2025 o katumbas ng 2.03 milyong Pilipino. Bumaba naman sa 12.2% ang underemployment o bilang ng mga manggagawa na naghahanap po ng dagdag na trabaho o mas mahabang oras ng trabaho. Sa kabuuan, sinabi po ni National Statistician Dennis Mapa na nasa 49.63 milyon naman ang bilang ng mga may trabaho sa Pilipinas noong Mayo. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies o DepDev, nangangahulugan ng datos na nananatiling matatag ang labor demand, ngunit hindi sapat ang dami ng nililikhang trabaho upang makasabay sa dami naman ng mga pumapasok sa labor force. Balitang Prompty. Lumakas pa ang mga panawagang palakasin ang border security ng Pilipinas kasunod ng mga insidente ng illegal na pag-alis ng ilang Pilipino patungong Malaysia gamit ang backdoor channel. Nitong June 26, 11 Pilipino ang na-repatriate mula sa Malaysia matapos umanong gumamit ng illegal na backdoor route upang makapagtrabaho sa ibang bansa, ngunit hindi binayaran ng kanilang employer. Sa hiwalay na operasyon, 10 dayuhan naman ang inaresto sa General Luna, Surigao del Norte dahil sa overstaying at pagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Dahil dito, sinabi po ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, patuloy nilang isinusulong ang pag-update sa Philippine Immigration Act of 1940 na itinuturing ng lipas sa pagharap sa mga makabagong banta tulad ng human trafficking, terorismo at iba pang transnational crimes. Kabilang sa mga hakbang na pinag-aaralan ng BI ay ang 10.74 bilyong pisong Civil Aviation and Immigration Security Service o CAIS project. Yan po'y gumagamit ng biometric verification, electronic gates, facial recognition at AI-based passenger screening sa mga international airport. Ayon sa Bureau of Immigration, makatutulong ng malaki ang modernisasyong ito upang mapalakas ang seguridad sa hangganan ng bansa at masugpo ang iligal na pagpasok at paglabas ng mga tao. Balitang Prompty. Higit 1.7 na bilyong halaga ng illegal na droga ang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang crematorium sa Quezon City. Ayon kay PDEA Director General Isagani Neres, isinailalim sa thermal decomposition ang mga nakumpiskan droga upang matiyak na hindi na ito muling mapakikinabangan. Kabilang po sa mga sinunog ang halos 280 kilo ng shabu, higit 55 kilo ng marijuana, ecstasy, diazepam, pseudoephedrine, liquid marijuana at iba pang pinagbabawal na sangkap. Sabi ni Neres, bawat gramo ng drogang nasisira ay katumbas po ng mga buhay na naililigtas at mga komunidad na napoprotektahan laban sa epekto ng droga. Ang mga winasak na kontrabando ay may mga ebidensyang inutusan po o yung mga wanasak daw po na kontrabando ay mga ginamit na ebidensya sa korte para daw po sa mga kaso, pero yan po ay ipinasira na rin ng korte. Balitang Prompty. Nag-umpisa na po yung pagsasara ng 2 buwan doon sa southbound ng North Avenue. Nagsimula po yan kahapon. Yung nandyan po sa kanto ng Elliptical Road sa Quezon City. Yan ay kasunod po ng gagawing pag-install ng gable roof o bubungan na may 2 tarangkahan sa itinatayong MRT-7 malapit sa Quezon Memorial Circle Station. Sa abisong inilabas ng DOTR at SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated, 2 lane mula sa Sugar Center hanggang sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center ang isasara araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yan po ay simula kahapon hanggang sa September 30, 2026.
Habang sarado ang southbound, magpapatupad po ng zipper lane sa kabilang lane o northbound para maibsan ang bigat ng trapiko. Pinapayuhan po ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at sundin ang traffic advisory na inilalabas ng DOTR. Balitang Bromby! Pilipinas ang oras, alas 3:45, 15 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Tayo po'y tapos na sa ating balitaan. Tayo dadako na sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Balitang Bromby! Muli sa magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Lalo na po yung ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Japan, China at saka ng Taiwan. Bakit ko nga po ba na itatanong sa inyo na kumusta kayo? Kayo po ba'y nakapaghanda na rin? Lalo na po doon sa mga nasa lugar na posible po na tamaan nitong Super Typhoon Inday. Kasi pagkatapos nga daw dito sa Pilipinas, bagamat bababa siya sa kategoryang typhoon, yan po ay tutungo naman ho dyan sa may bahagi ho ng yung may portion po ng Japan na mahahagip at ganoon din po ng Taiwan. Pero doon daw po sa mismong China, sa mainland China, meron din pong bahagi doon daw po magla-landfall. Sa atin namang mga kababayan po dito sa Pilipinas, ingat po tayo at lagi po tayo makikinig sa mga abiso po ng ating LGU, lalo na po sa mga posibleng tamaan nitong Super Typhoon Inday. Hindi man po magla-landfall pero may mga signal na po na nakataas ang pag-asa sa ilang bahagi po ng Luzon. Pero thankful tayo na hindi dito tatamat magla-landfall pa itong bagyo. Bagamat, syempre, nananalangin ho tayo ng mga pag-ulan, lalo na dyan sa may bahagi po ng Angat Dam. Dahil daw po sumadsad na nga po ang tubig sa Angat Dam sa pinakamababang level simula po noong 2010. So, tipid-tipid muna po ng tubig. Natawa tuloy ako dito kanina doon sa may nabasa ko. Bakit walang tubig? Ako'y magkakape. Sino ba yung nag-message na yon? Natawa ako kanina dito kay Andoy the Great. Good morning sa iyo, ha? Uy, good morning din kay Philemon Mamuwad. Sabi niya, good morning. Ma'am Kisses, good morning. Met to all my townmates Dita Banggi, Ilocos Norte. Kastamet Ken Apo Mayor Denton Harvida. Kay Lioli Natok. Good morning din po mula sa Kidapawan City. Binabati rin po natin na isang magandang umaga si Cors Navarro Galinda, si Bentong. Isang magandang umaga po sa inyo. Oy, yung aking palang paalala, muli doon sa ating mga kababayan. Dahil doon sa nangyari doon sa nangyari po doon sa impeachment kahapon na meron pong sinagutan depensa kaugnay po doon sa photocopy na itinatanggap po ito bilang ebidensya basta certified true copy. Ibig sabihin ay walang question doon sa authenticity nito. Meron daw pong mga ilang netizen na nanganganib na makasuhan. Bakit kanyo? Kaya ito babala po doon sa ating mga kababayan. Possible daw po na maharap do sa reklamo mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas yung ilang mga nag-photocopy
ng kanilang mga paper bills. Naku, nagkalat yan sa social media ngayon. Yan daw po bilang reaksyon do sa posisyon ng prosecution panel na maituturing na original ang isang photocopied na dokumento. Meron po kasing mga nag-post na netizen sa social media kung saan ay makikitang ipinotocopy o isinerox yung kanilang mga pera, tapos ay yung pagkakaserox ay colored. Kapag ginupit ay parang totoo, bagamat syempre yung mga security features ng isang pera ay wala. Kasi papel nga lang eh. Kaya lang sabi nila, yung iba na miloso po na, pwede na pala ito. Pwede na po pala na gawing pambayad. At saka pagkakataon na naming yumaman kasi pwede na pala photocopy ay tinatanggap. Yun ang sabi. Pero paalala po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sino man pong gagawa ng aksyon upang i-reproduce ang isang pera o yung pera po natin ay maaari pong makulong. Ang parusa po dyan, posible po hanggang sa 5 hanggang sa 10 taon na pagkakakulong. May ganyan na din po nangyari noong 2022. Nagbigay din po ng babala ang BSP na ipinagbabawal nga po ang pagpiprint ng mga salapi nang wala pong permiso mula sa kanila. Nakalagay din po ang pagpaparusa sa mga gagawa po ng pinsala sa paper bills. Nakalagay din po yan sa Presidential Decree number 247. Yung ating mga kababayan, wag na wag po kayong magpapotocopy at gugupitin. Tapos sa bagay, wala naman sigurong gagawa nun at namimiloso po lamang. Pero babala po yan babala po. Nabawal po yung mga ganyan. Meron na pong kaso noon, People versus Lastimosa. Supreme Court ruled that a photocopy is admissible in evidence to the same extent as the original, provided there is no genuine question regarding the authenticity of the original, and admitting the copy would not be unjust and inequitable. Ayan Iba naman ho yun kasi ang pera ho ay meron po mga security features yan. At saka kung wala naman pong certified na true copy yan, hindi po pwede pa rin, Iba kasi, sa bagay, pampiloso po lang naman yung iba Anyway, may mga paalala lamang po yan para sa inyo, Huwag na huwag po nating gagawin basta-basta at baka mamaya yung mga talagang totoong kawatan na makakuha ng idea sa inyo at gawin yan yung iba naman ay maloko. Sa bagay, noon pa naman meron ng mga testing sa pera at saka yung 1,000 pesos sa ngayon hindi na po basta-basta yan magagaya kasi hindi na siya hindi na siya papel, di ba? Plastic na ho siya. Kay Miss Becky Tisuka, isang magandang umaga po sa inyo. Ganon din kay Ivy Gutierrez. Good morning kay Bobby San Juan. Ganon din kay Paulo Campana. Good morning. Medyo mahangin din dito sa may Rosario, Batangas. Paalala po doon sa ating mga kababayan din. Kahit na hindi po kayo tamaan o apektado nitong bagyong super bagyong Inday, tayo din po ay maging alerto at mag-ingat, mag-prepare din kasi po ang sabi po ng Pag-asa, ito si bagyong Inday, palalakasin naman po nito ang hanging habagat. Oyo Pedrosa, good morning po at magandang Thursday morning dyan sa Germany. Bobby San Juan, ganun din kay Paulo Campana mula sa Rosario, Batangas, kay Saturnino Lauay Senior. Ay, Ma'am Reggie Padilla, isang magandang umaga sa iyo, sa aking teacher dyan sa St. Mary's Academy. Pero dati St. Anne's. MM Ginto Oteripse, good morning. Sa mga taga Quezon City nakikinig at nanonood ngayon, good morning po. Sabi ni Arnold Reyes, yes, you can use a photocopy like documents as long as you have original documents. Tsaka dapat naka-certified true copy ho, ayan Kahit doon sa mga yung mga pinaprocess po sa
Ay, nangyari yan sa akin eh. May pinaprocess ako sa birth certificate ko na ipapasa sa isang government agency. Pero dahil wala, hindi, marriage certificate ko pala yun. Pero dahil wala pa akong kopya nung PSA, yung mismong photocopy ng aking birth certificate, ng aking marriage certificate, pina-authenticate muna. Pina-certify true copy at pwede na yung tanggapin. Depende po yan. Basta may legal na proseso po para sa mga yan, ha? Kaya ang movies ay kumukuha ng permit kahit, Xerox lang, Lakas-lakas niya pa nung rally. Sino ba? Si Senador Marcoleta, tinutukoy ni Cors Navarro Galindez. Lakas-lakas pa po niya nung rally. Ngayon naglabasan po yung mga sakit. Hindi kuminsan, alam mo naman tayo talaga, no? Mga Pilipino, kuminsan hindi tayo nakakapagpa-check up agad. To be fair naman ho, kahit tayo, halimbawa, nagpa-check up ka, lalo na kapag in-executive check up ka, naglalabasan talaga mga sakit. Kahit kuminsan nakala mo ang lakas-lakas na isang tao pag tinitingnan mo, yung pala ang daming sakit. Kaya maaaring ngayon lang nakita kasi ngayon lang siya na-check up ulit. Doon sa mga hindi ko po nabati nako, sa susunod na araw po, promise. Ay na naman daw si Miss Kisses, nag-promise na naman. Pero hindi, babawi po ako sa inyo sa mga susunod na araw. Pero in the meantime, tayo po muna yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Muli ang ating oras, 4 na minuto bago mag-alas 4. Good morning and happy Thursday. Kahit nagtago na ang buwan, dumilim ang kalan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang